guys, welcome back to my channel. This is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. At andito ulit ako. Andito ako sa gitna ng bundok na naman as usual. Ito yung aking pahingahan. Dito ako nagpapahinga sa gitna ng bundok. Dito ako nagre-relax at after this, continue ko again yung aking lakad or jogging pa uwi ng bahay kasi nga medyo 1 hour pa from here going back home. So ayan guys, yung ating topic ngayon ay actually ito ay para sa mga couples na mas pinili na magstay sa kanilang relasyon despite na hindi na sila happy or alam na nilang toxic, pero mas pinili pa nilang magstay sa kanilang mga relasyon. So ano-ano nga ba yung mga reason nila behind kung bakit mas pinili nila na magstay, although na pwede naman silang kumawala. Okay, number 1, they choose to stay together because of their kids. Actually guys, talagang hanga ako sa mga magpartner na ganito kasi nga mas inuuna nila yung kapakanan, yung damdamin ng kanilang mga anak before themselves. Kasi alam nyo naman na pag naghiwalay ang mag-asawa, unang dihado dito or unang biktima dito ay yung mga anak. Syempre, lalaki sila na wala yung mother or wala yung father or lalaki sila na broken family. So, hindi maganda yon sa paglaki ng bata. Kaya they choose to stay together is because of their kids. Actually guys, may mga couples akong kilala na ganito ang sitwasyon and then meron lang silang set up. It's either na nagsasama sila sa isang bahay pero hindi na sila nagsasama matulog or they are just pretending sa loob ng bahay na okay sila. Tingnan nyo yun, kumbaga yung andyan yung sakripisyo, andyan yung tiis nila na mag-partner just because of their kids. So, isa yan sa mga reason kung bakit minsan kahit na hindi na sila masaya or hindi na talaga nag-work ang kanilang relasyon, mas pinipili nilang magstay sa relasyon na yan, kahit toxic na. Ayun, number 2 is they're afraid to be alone or to be left out. Natatakot kang maiwanan or natatakot kang mag-isa. Dalawa lang yan. Natakot kang iwanan kanya or natatakot kang mag-isa kasi nga parang nasanay ka na andyan sa tabi mo, hindi mo parang sa sarili mo, hindi mo na alam kung paano magdesisyon. Ito guys napapansin ko, once na yung babae, mostly sa mga babae ito nangyayari kasi nga once na ang babae mag-asawa, andyan nag-umpisa na they lost their identity. Kumbaga sunod-sunuran na lang sa asawang lalaki, lalo pa kung yung asawang lalaki ay very dominant, kumbaga dominante siya, parang nawawala yung identity mo as ikaw kung yung dati ikaw nasusunod, parang ikaw yung reyna, pero ngayon sunod-sunuran ka na hanggang sa tuluyan ng hindi mo na makilala ang sarili mo. So darating yung panahon na pag sa ganitong sitwasyon, parang akala mo parang wala ka ng buto na hindi mo kaya pag wala siya. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit minsan mas tinitiis na lang na magstay sa isang relasyon kahit na ito ay toxic na or kahit na ito ay hindi ka na masaya. It's because na natatakot ka baka pag iniwan mo siya, pag umawala ka sa kanya, hindi mo kayang tumayo sa sarili mong mga paa. So I advise guys na sa gaya nating mga babae, don't lose your identity. Nag-asawa ka lang naman, ikaw at ikaw pa rin yan. Wag mong hayaan mawala sa'yo yun. Kaya stand still, be strong, kaya mo yan. So isa yan sa mga rason na kung bakit minsan kahit na binubugbog na yan ayaw pa rin, sige, andyan ka pa rin, pabugbog ka lang kasi mas takot ka. Hindi ka takot na mabukulan, pero mas takot ka sa posibleng mangyari sa'yo pag iniwan mo siya. Another one is you have to maintain your status. Kasi nga may mga taong may mga iniingatan silang mga pangalan or may iniingatan silang mga kumbaga may mga ano ba tawag, profession or mga pangalan nila or yung mga status nila.
May mga iniingatan silang mga status, kaya mas pinipili nilang they keep on pretending in public na okay sila. Pero sa katotohanan ay hindi naman talaga sila okay. So they choose to stay together. Sa mga ganyan na sitwasyon, parang you're just pretending. Sa loob ng bahay, parang hindi kayo magkakilala, pero sa labas, sweet na sweet kayo. Yung parang ganon. And another one is, you are avoiding mga social embarrassment or mga kahihiyan. Yun nga, lalo pa kung yung both sides nyo ay very connected to each other, na parang, syempre, ever since, parang pinagtadhana kayo, and then suddenly malalaman nila na may problema pala ang relasyon nyo. So parang you stay together para maiwasan yung mga ganun na kahihiyan. Ayaw nyong mapag-usapan ng mga friends nyo, ayaw kayong mapag-usapan ng family nyo, ayaw nyong magkaroon ng mga misunderstanding yung both sides, kaya mas pinipili nyo na magstay together. Sige, tiisin na lang kahit na hindi na nag-work, kahit na toxic na talaga yung pagsasama, you are still there. So yan ang mga rason. And another one is lifestyle. Naging lifestyle mo na, nasanay ka na ganyan na sige, tiisin na lang, wala din naman mangyayari. Kumbaga, tinanggap mo na ang sitwasyon mo na ganyan. Di bali na, yung ganun. For the sake of your marriage, you will stay. Pero, hindi ka na masaya. Toxic na, hindi na kayo nagkakasundo. Kumbaga, hintayin mo lang kung ano yung meron. Okay na, ganyan na, wala nang problema, para wala nang maraming hassle. Yung ganun. But, sa katotohanan ay, hindi naman talaga kayo okay. So ano man yung reason ng mga couples na sa ganitong sitwasyon, I know na mahirap, malaki yung sakripisyo nila, ano man yung kanilang mga rason. If they stayed together because of their kids, they stayed together, it's because na natatakot silang mag-isa or natatakot siyang mag-isa. They stayed together just to maintain their social status. Kumbaga, may iningatan silang pangalan, or ayaw nila ng kahihiyan, or nasanay na lang sila sa ganyang sitwasyon. Whatever the reason is, I'm sure na mahirap ito, both sides. At malaki yung sakripisyo na ginagawa ng bawat isa dito. At hindi mo rin sila masisisi. It's because na may kanya-kanya silang rason. Pero, you are in that situation. I don't have the right na diktahan ka, na kumawala ka dyan, or ganito ang gagawin mo, kasi at the end of the day, ikaw naman talaga ang nasa sitwasyon na yan. So, this is it, guys. Thank you so much for watching. I hope na nakapagbigay ako ng konting information sa inyo. I hope na meron kayong natutunan sa topic natin ngayon, yung mga rason ng mga mag-asawa ba, why they choose to stay together despite na hindi sila masaya sa isa't isa. So, ayan ang mga rason. Thank you so much, guys, for watching. Shout out sa inyong lahat dyan. This is Wanderlust, at God bless everyone, and always be a blessing to others.